morning guys. So kakagising ko lang. Happy Wednesday sa lahat. It's February 12 and don't mind yung ingay sa background kasi yung asawa ko nagtatext sa akin. Then nakakapagod na gumising kasi ay nako na lang. Ayoko na dito. Parang gusto ko na umuwi ng Pinas. Ang lamig! Nag-i-snow na naman. Ng isang araw, nag-yelo. Ngayon, nag-snow. Ay, Diyos ko na lang. Parang walang katapos ang yelo at snow. Ay, naku na lang. Lamig. Pero malapit na lang matapos yung malapit naman matapos yung winter. Until March. Yun. And then, we'll see how beautiful spring is. And don't mind my face. Kasi meron akong tigawat. Kasi magkakaroon ako ng magkakaroon ako and then yun na yung sign. So gising lang ako and then let's try to fix my hair kasi parang na yan, nag-snow naman sa labas pero hindi naman siya yung madaming snow pero malamig. Yung asawa ko nagpunta ng trabaho, yung sasakyan niya wala na. Ay nako. Secretary din na tayo. So, bumangon na ako and ito yung mostly na makikita mo sa labas kapag nag-i-snow sa kusina namin. Yan na naman siya. Malamig na naman. Nakakatamad ng lumabas. Kahit na kumuha ako ng mail namin sa mailbox, natamad na akong lumabas kasi malamig. And, so, umpisa natin yung araw natin doing the laundry. Kasi marami na siya. Wait lang. Ay. And then, parang until later on, mag-i-snow siya ng bongga-bongga. So, ito yung ginagamit namin. I already shown this on my vlog. Tide na ganyan. Siya, mabango. And downy na beads. Ayan guys, I will show you outside. Yung iba, natunaw na yung mga snow. Ito siya. Ay, shots. Ang init. Ang lamig. Yan. Tignan nyo, ang puti ng paligid. Puros ganyan lang makikita mo. Yung garden bed namin. Yan. Puno pa ng snow. Ayan. Kaloka. Ang lamig. So, let's have some coffee and we'll talk about kung ano yung good news na sinabi ko dun sa ating other vlog. So, timpla muna ako. Let's have some coffee, guys. So guys, let's talk about ano yung good news na sinasabi ko. And yung good news is yung good news is we are resident here in United States, 'di ba? Remember to my I'll just put the link here that
showing you how I got here in the US. And I got here using K1 visa, which is fiancé visa. And so, my husband petitioned me na pumunta dito sa US para at least, we're gonna be able to see each other every day instead of being away like 8,000 miles away from each other. And he really needs to go back and forth to where I live in the Philippines and go back here in the US to work, and save ton of money just to go back to the Philippines because you know what? Being LDR is really hard, but if you love each other, if you're very committed to each other, it's better na you have, to petition yung partner, di ba? So, depende din yan sa mga mag-asawa, sa mag-fiancé. So, we're really happy na we got approved in my I-485, which stands for Adjustment of Status or Permanent Residence here in the US. And I got my card. I got my US resident green card, they call it. And ito na siya. Papakita ko lang yung ko. I wanna show my picture. Yan. See? I'm so glad na ko siya. Na-approve kami. We waited only 5 months after we submitted all the paperworks. And after I got done my biometrics. My biometric was so easy. It was only fingerprint scannings and picture. And my picture here is the one that they took of me when I was doing my biometric. And yes, it was really, really good feeling that we got approved and I got my green card. And good thing there's no information of me in the card that is mistakenly, and because I heard some of my friends, they got misspelled of their name in their green card and they waited for like a month to get their new green card with the correct spelling. So I'm glad we're both happy, me and my husband. And the other news is kung sa mga nagtatanong na uwi ba kami ng Pinas or magstay na kami dito for good in the US. So, me and my husband were planning to go back home in the Philippines this year. And you will find out na uwi na kami ng Pinas sa ating, lalabas naman na mga videos dito sa ating YouTube. If you're updated and if you want to be updated din sa ating video sa ating YouTube, kung nag-upload tayo, don't forget to subscribe sa ating channel. And don't forget to click the notification bell so you will be updated for our next video na i-upload. So we're planning to go home to the Philippines this year. And di ko lang sasabihin kung kailan yung month. But we already figure things out kung when is the good time na uwi ng Pinas and kailan kami magsistay. But for now, ipon-ipon muna para sa bakasyon, alam mo naman. Tapos, I got my green card, which is sigurado na talaga na makakauwi tayo ng Pinas. And yung green card ko is only 2 years. So, because I'm fiancé visa here, when I got approved, I only got like 2 years temporary visa. Temporary green card. For 2 years. After ng 2 years, before mag-expire to, we have to do removal of status, which is magsasend naman kami ng papers, isang processing naman na another, and yun na, after ma-approve yung removal of status, yung makuha kong green card is good for 10 years na, and I can able to apply for citizenship or for a dual citizenship. But in my case, I would like to do dual kasi kami ng asawa ko, we already talk about retiring in the Philippines for good. Kasi dito ang mahal na ng mga gasusin, ang mahal ng mga bilihin, as in. So, kung nasa Pilipinas ka and you have like, let's say, 5,000, to mind that, yung asawa ko. So,
malaki na siya, malaking kantidad na ng pera kapag meron ka ng bahay mo, meron ka ng sariling bahay, may sarili kang lupa. So, while nagtatrabaho, and also, yung asawa ko din gusto niya din na sa Pinas mag for good, plano namin is, bibili kami ng lupa sa Pinas and magpapatayo kami ng bahay. Pero hindi kami magdinegosyo kasi ayaw niya na kapag retired na kami, ayaw niya na na alam mo yung may ginagawa ka pa, like, nagbi-business ka pa, gusto niya mag-relax lang, ganun. So, nagko-copy lang ako. Wait lang, anong message yung asawa ko? So, next na pag-usapan natin. Kung may plano ba ako magtrabaho dito or wala. So, for the meantime, nag-iisip na ako, kasi may green card na ako, I can able to find a job dito. So, nag-iisip ako, baka pwede sa mga eskwelahan dito, sa mga paaralan, kasi meron naman dito sila for like assistant, or kahit na sa ka lang sa, let's say sa, tawag dito, yung kahit na sa ka lang, canteen, gano'n, ng paaralan. Or maybe dito sa mga ShopRite, yun yung iniisip ko. Pero for na wala pa akong minahanap. Or maybe work from home, yun yung gusto ko. Kasi masarap din sa feeling na ikaw yung, alam mo yun, na ikaw nagtatrabaho para sa sarili mong pera. Hindi ka nagdedepende lang sa asawa mo. Which is ang asawa ko naman, hindi naman yan talaga, napaka-responsable ng asawa ko sa akin, and also, syempre, sa pamilya ko din. So, it is yung pinasasalamatan ko din na may asawa ako na napaka-responsable, napaka-mapagmahal, tawag dito, generous talaga na asawa. Kahit naman sa mga kaibigan ko, kapag nandito yung kaibigan ko, magluluto, gano'n. Yan yung asawa ko. So, yan yung plano. Wala pa tayong trabaho. So, for now, mag-YouTube muna, upload. And kapag magka-trabaho na siguro, dun na mabusy. And makikita nyo na yan one day sa ating vlog. So yun yung mga good news natin na may plano pa kami uwi ng Pinas. After mag-uwi sa Pinas the next year, magpaplano na kami mag-anak ng asawa ko. Yung asawa ko, wala, never been married, tapos walang anak, ganon. So, eto pala, never been touched. Char. So, both kami, side namin, never been married and wala pang anak. So, both naman kami din and also gusto namin magka-anak. So, hopefully, pag ibigay ni Lord kung saan yung right time na gusto na namin na magkaanak. Kung ibibigay man ni Lord ng maaga, tatanggapin, di ba? Siyempre, blessing yan. Pero, meron kaming plano talaga. Stick to the plan. Ganon. Madami talaga akong plano sana na mag-bake ng pandesal and magluto ng kasaba suman. Meron na akong kasaba suman. Tapos naka-frozen pa siya. And ang ko lang naman, yung worried ko naman is baka hindi ko siya maubos. Kasi yung asawa ko, hindi naman lahat ng niluluto ko, kinakain niya. Yun yung asawa ko. And you know what, guys? I'm so excited na magpapadala kami ng balikbayan box before kami umuwi ng Pinas. Para pag uwi naming dalawa, hindi na namin karga lahat ng mga pasalubong sa aming luggages. Sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad or naninirahan dito sa US or sa ibang country, kapag umuwi ng Pilipinas, di ba ang hirap na kapag may pasalubong ka, lahat ng pasalubong mapupunta lahat sa luggages mo and lahat ng mga damit mo, hindi mo na mapagkasya kasi di ba, madami pa yung papasalubungan mo kaysa damit mo na nilagay sa luggage. So, yung plano namin mag-asawa is, yun yung plano namin.
Yun yung plano namin na magpadala ng balikbayan para at least, or pasalubong na, tawag dyan, box. Para pag uwi namin, yung bit-bit din lang namin is yung mga bagay na kailangan namin while nandun kami sa bakasyon. So, ko na siya, naipon-ipon ko na lang yung lahat ng mga kulang pa yan. Yung mga ibang sapatos pa sa mga kapatid ko, wala pa. Meron ng iba. Tapos, maybe sa ating next video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko for now. Na mga damit. Kasi mostly damit nabili ko. Tapos, while nagka-coffee ako, hindi ako magluluto ng kahit anong ulam. Thinking na maybe mamayang gabi magtitinola ako, manok na tinola. Yung asawa ko, ayaw niya ng lemongrass. So, I don't know bakit ayaw niya ng lasa at amoy ng lemongrass. And also, yung asawa ko siya, nagda-diet siya ngayon. So, kung ano yung niluluto ko, ako lang yan, kinakain ko lang yan. Sometimes kumakain siya like lumpia, pansit. Yung hindi siya, grabe yung calories ng pagkain na niluluto ko, kinakain niya. Pero yung tinola, ayaw niya talaga. Kasi na-try niya na, pero ayaw niya yung lemongrass. So, nakabili ako ng lemongrass and meron akong luya dito. And meron akong nabili sa We. Kasi nung gustong maraming kasi ako nakakabili ng mga Filipino food, Filipino products na na dito sa US is click my link description below para ilalagay ko dyan yung link ng We. We or We, I think. We, how you pronounce it. Nakabili ako ng dahon ng sili. Di ba, one of my favorites sa tinola is nilalagyan ko talaga ng dahon ng sili. And wala akong papaya, green papaya. So, wala din akong, naubos na yung patatas namin. So, yung gagawin ko is may bok choy ako dito. Lalagay ko yung bok choy and yung dahon ng sili. Mamaya lulutuin ko sa gabi. So, yung gagawin ko. So, ilalabas ko lang yung ating leftover. Sinigang. Meron akong leftover na sinigang. Ito yung isda and ito. Iinitin ko lang siya sa fan. So, I'll just leave it outside para kapag gusto kong kumain mamaya. Late ako makain mostly kasi nagka-coffee ako, hindi din ako gutom. Ganun yung routine ko every morning. Kapag wala dito yung asawa ko, kapag nasa trabaho. I forgot to tell you guys na yung husband ko pala nung Christmas, hindi ko siya in-upload dito sa YouTube. Kasi na-excite na-excite ako, di ba? Nag-gift yung asawa ko, may regalo. Tapos yung regalo niya pala, tinid in niya, di ba dito sa T-Mobile sa US, pwede mo siyang, yung matagal mo ng cellphone na iPhone is, pwede mo siyang i-trade into new phone. Tapos, nila yan, ikukwenta kung magkano yung, kung may sira ba yung cellphone na ititrade in mo, kung maganda pa ba yung, yung cellphone. So, yung ng asawa ko is, tinade in niya yung iPhone 14 Pro Max ko na purple sa, ito papakita ko. Kasi ang ganda, as in. Nung ito, iPhone 16 na Desert Titanium. Di ba? Ang ganda. Sino ba hindi magagandaan dyan? Ang ganda niya as in. And look at that. Yung bet ko talaga is yung ganito. Diba? Kapag kapag naglilinis ako, mabasa pa naman yung kamay ko. Tawag dito? Namamawis yung kamay ko, no? And wala, yung fingerprint ng mo, pwede mo siyang linisin. Mawawala lang agad. Yung isang iPhone 14 ko na na luma na tinid ng asawa. Dito makikita mo talaga kasi ito parang titanium yung design niya sa gilid and around. I really like this because it's very cuties, ang ganda niya, di ba? iPhone 16. Pero ayun talaga na mesmerize ako dito. Tapos ito yung ko. It's a real flower. I don't know kung ano siyang flower. Kasi bobo ako sa mga ganyan. Ito siya.
Ang ganda din. Ano siya, totoo talaga siya. Tapos parang dinrain lang nila. Ano, simple but cutie yung design, di ba? Bagay siya sa dito. Ang cute niya. Parang, ang ganda din ng camera. Kahit naman saan mo ilagay yung iPhone, ganda, di ba? So, tapos na ng coffee ko and then, mag-edit ako ng mga videos. Yun yung gagawin ko next video natin is, you know what guys, I was thinking, maybe I'll do house tour. Ako lang, kasi asawa ko nasa Davao. And, inopen up ko sa kanya na I wanted to do house tour. But, sabi niya, ayaw niya pa daw na ipakita daw sa mga viewers natin na kasi yung part ng bahay, yung sa bedroom namin and sa other guest room and sa office. And yung isang bathroom is yung bathroom namin sa aming bedroom. Kailangan niya parang i-renovate niya. Yun yung plano niya next. Kasi nung before ako pumunta dito, renovate, yung main bathroom dito namin is, binago niya and binongga niya yung aming bathroom na main dito sa bahay. And which is ang ganda. Pero yun lang talaga kapag dito magpapagawa ka ng bahay or ng kwarto, ang mahal talaga ng mga materyales. Buti na lang yung asawa ko marunong gumawa ng mag-fix ng mga dito sa sa bahay. Marunong siya talaga when it comes sa mga construction. Kasi napagdaanan din yan ng asawa ko na magtrabaho sa construction before siya naging, kung saan siya ngayon. Kung sabaga nag-umpisa siya sa bottom until kung saan na siya ngayon, deserve niya naman kasi working hard naman yung asawa ko. So, dami nating talk. Okay guys, so, lumabas na ako, nagkuha na ako ng mail namin. And then, pinakita ko sa inyo sa labas, which is same lang din naman sa labas dun sa kabila, sa front yard. So, yun lang yung ating mga kaganapan. Nag-laundry lang ako and then itutupi ko yan. After that, kakain. Tapos kakain, baka magla-live naman ako sa TikTok. Nagla-live ako sa TikTok. One of my, yung stress reliever na alam mo yung iniisip na province life, nakakamiss, yung sa Pinas, yung pamilya sa Pinas, nakakamiss. Parang yung pag TikTok live ko na kasama ko yung mga kaibigan ko na nasa dito sa US. And from the Philippines sila. Parang same lang din kami ng mga ganito nang gagawa. TikTok live. So, next video natin. Hopefully, you guys, don't forget to comment down below kung you have any requests sa ating next video. Either pwede tayo mag-house tour. Gawin natin ang house tour. Bala yan ng asawa ko. Or pwedeng gawin natin kung ano yung balikbayan box natin. Inside the balikbayan box. Pero hindi pa siya kompleto. So, yun yung ating gagawin maybe next video. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and like to our YouTube channel.